Iwan muna kami. Sige, mapo ka. Ano pong kailangan niyo sa akin? Binasa ko lang yung report tungkol sa nangyari. Lumalabas na makipagsabwatan ka kay Tanggol. At maraming beses na tinulungan mo siyang makatakas sa isang police operation. Wala akong katotohanan sa lahat ng mga binibintang sa akin. Kasi mukhang hindi mo naintindihan kung gaano kabigat ang kasong hinaharap mo. Maliban sa obstruction of justice, maaari ka rin sampahan ng accessory to the crime, grave misconduct, dishonesty, at serious neglect of duty. Sa ganyang klaseng patong-patong na kaso, baka hindi ka na makabalik na bilang isang pulis. May posibilidad din na makulong ka ng matagal na panahon. Malinis ho ang konsensya ko, Vice. Ginagawa ko lang kung ang alam kong tama. Ako naman isang maunawain na tao. Maintindihan ko naman kung ikaw ay napaikot at nabola sa lahat ng mga kasinungalingan ni Tanggol. Maintindihan ko yan. Kaya, pwede kitang matulungan para bawasan man lang o mapababa yung mga kaso mo. Pero, isa lang naman ang hilingin namin, yung makipagtulungan ka. At kapag nangyari yun, gagawin ko ang lahat para hindi ka maalis bilang pulis at hindi ka makulong. Walang galang na po, pero alam ko yung diskarte mo. Ano man ibig mo sabihin? Ganito yun. Alam kong may pinangakuan ka dati. At hindi mo tinupad. Sino yun? Teko. Sinong tatay mo? Si Mauro Garcia. Si Mauro talaga. Hindi sa akin nabanggit na mayroon pala siyang anak na pulis. Marami kayong hindi alam sa kanya. Paghihirap niya sa loob ng kulungan. Ginawa yung bagman ng tatay ko. Nung nagkaipitan, pinakulong niya siya, pinabayaan. Kung ano man yung nangyari kay Mauro, tatay mo, siya ang may kasalanan mo. Tigilan na po natin ang alam-alam sa pagpapanggap. nangyari yan. Tigilan na po natin to. Sinabi sa akin lahat ng tatay ko, lahat ng katiwalian. Matapos mo siyang gamitin, pinapatay mo siya sa mga Red Phoenix. Vice, huwag po kayong mag-aalala. Pinapakako ko sa inyo. Gagawin ko lahat. Lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Ilalabas ko lahat ng baho mo at ng pamilya mo. At sisiguraduhin ko pagbabayaran mo ang pagkamatay ng tatay ko. Kasi, sayang ka. Mali ang binabangga mo. Sino ka ba at ano ka ba para sirain ako? Itong huwag mo kakalimutan. Kaya nandito ka ngayon, kaharap mo ko. Dahil binuhay kita, nasa kamay ko ang iyong buhay. Pwede kitang patahimikin na walang maghahanap ng bangkay mo.
Kaya mag-isip-isip ka. Labas niyo na to. Makinig kayo! Parami ang protesta sa buong Maynila. Binubuo ito ng mga taong naniniwala sa kasinungalingan ng kampo ni Tanggol Montenegro. Huwag kayong pumayag na kumalat ang kabubuan nila sa buong Maynila. Hindi sila pwede magprotesta sa mga lugar na hindi nakaata sa kanila. At kung meron sa kanila man laman, pinahihintulutan ko kayo gumamit ng dahas. Alang-alang sa kapayapaan ng buong Maynila. Understood? Kung natatandaan nyo, nang tayo ay mag-umpisang mag-rally laban sa mga gerero, kakaunti lang tayo nun. Pero ngayon, tumingin kayo sa paligid nyo, tumingin kayo! Papadami na tayo ng papadami. At kahit pa ang mga kaalyado ni Vice Mayor Guerrero ng mga konsihal ay kaanib na natin ngayon. Ito ay patunay sa madumi at walang malasakit na paglilingkod ng mga Guerrero. Mga Manileño, humihingi ako ng tulong sa inyo. Huwag kayong matakot. Samahan nyo kami sa laban na to. Dahil kahit pa makapangyarihan ng mga gerero na yan, kapag isa ang boses natin, ito ay dadarumbong sa buong Maynila. Dadarumbong sa bawat bahay na inabi nila. Atin ang Maynila, tayo ang pag-asa. Kaya sabay-sabay tayo! Kung mapapalaban tayo ng mga puso. Agapin natin mamaya. Umalis na kayo dito. Bawal kayo dito. Walang mangyayari sa pagpoprotesta ninyo. Sige na, magsiuwi na kayo. Sargento, ano ba problema dito? Pinag-uutos ni Captain Dimagi ba na paalisin ang lahat ng nagpoprotesta dito. Kaya sige na, umalis na kayo. Hindi nyo kami pwedeng paalisin dahil may permit kami. Ayan, basahin mo. Sa tingin niyo ho ba mapipigilan niyo kami sa iisang papel? Uy! Hindi pwede yan! Makinig kayong lahat! Walang permiso ang pag-rally ninyo! Kaya sige na! Hindi na tayo mahirapan. Magsiuwi na kayo dahil kung hindi, mapipilitan ho kami gumamit ng dahas. Napakabata mo, ang angas mo. Hindi mo kami papaalis dito. May kakapatan kami dito! Inuulit ko, binabalaan ko ang lahat! Kung hindi kayo aalis, mapipilitan kami gumamit ng dahas! Malis na kayo! Titigas ang ulo ninyo, ha? Men! Disperse the crowd! Woo!
Doon tayo! Commissioner, nagkakagulo po sa baba. Andiyan na po si Mayor Miguelito. Kunin mo yung hard drive ko, pagkatapos sabihan mo yung mga gwardya, umanda sila, harangin si Miguelito, hindi pwedeng makapasok yan dito. Ito po. Bilisan mo na. Sabihan mo yung mga gwardya. Sige po. Let's go, boys. Magandang umaga, Commissioner Medina. Mayor, ano bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na nagdala kayo ng gulo dito? Ano ba ginagawa niyo dito? Pwede na kayong umalis. Bas, dali. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa, Commissioner. Pumunta ako rito para siguraduhin na hindi mo ilalabas ang resulta ng eleksyon. Sa nangyayaring kaguluhan dito sa Maynila dahil sa kagagawan nyo, sa palagay mo ba, maniniwala pa mga tao na ikaw ang panalo? Just name your price. Everyone has a price, Commissioner. Magkano ba kailangan mo? Millions? Billions? I'll give it to you. Sabihin mo lang sa akin, magkano ang katahimikan mo? Tagoy, para tayo makakapasok dyan. Pasensya na, Mayor. Hindi nabibenta ang dignidad ko. Sukang-suka na mga tao sa pamumuno ninyo. Kaya panahon na para bumaba kayo sa pwesto at malaman ng buong Kamaynilaan na si Tanggol Montenegro ang nanalo noong eleksyon. So, sinabi mo, hindi yata tayo nagkakaintindihan, Commissioner. Tara! Ang sabi ko, hindi ako aalis dito hanggat sa nasisigurado ko na hindi ka na magsasalita. Mula sa investigasyon namin, may nakita kaming ebidensya na nandaya kayo. Tabulate namin, ang laki ng discrepancy. Pagkatapos, may nanghak pa sa system namin. Ngayon nakikiusap ako kung wala na kayong gagawin pa, kung sasabihin pa, baka naman po pwedeng umalis na kayo. May marami po ang trabahong kailangan tapusin. Marami kang trabaho, kailangan tapusin, Commissioner.
Bukas!